Palang hapon po sa buhay ng bawat isa. Amen? Amen. Sige nga po, kalabitin mo muna yung katabi mo. Sabihin mo, kapatid, welcome ka sa lugar na ito. Amen. Sige, kalabitin po natin yung katabi natin. Amen? Amen. Sa hapong ito ay tayong lahat ay excited dahil mararanasan muli natin ang presensya ng ating Panginoon. Amen? Amen. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at bigyan nga po natin ng isang malakas na palakpak ang ating Panginoon. Sige po, palakpakan po natin si Jesus. Sige po, bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Come on, people of the Lord. Give your hands to the Lord. Give your praise to the Lord. We welcome you. Come on, sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. We are the redeemed of the blood of the Lord sa lugar na ito. Tayo ang mga tinubos ng ating Panginoon sa lugar na ito. Come on. Come on, palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus. Come on, we give you praise, Lord. We give you glory, Jesus. We give you glory, we give you glory, we give you glory, Lord. Oh, we give you glory, Jesus. We give you glory, Father God. Hallelujah sa oras na ito, Lord God. We honor your name in this place, Lord. We honor your name, sweet Jesus, in this place. We honor you, Lord. Come on, people of the Lord, maaari po ba nating itaas ang ating mga kamay sa harap ng ating Panginoon? Lift your hands to the Lord. To our Lord na kung saan nagbigay ng buhay para sa ating lahat. Kung saan nagbigay ng dugo para sa atin to save our lives, Panginoon. We give you praise, Lord. We give you glory. We give you adoration, O Lord. Sa lugar na ito, O Diyos, we welcome you, sweet precious Holy Spirit. Oh, come in this place. Oh, come, oh, come, oh, come, oh, Lord. We want your presence here, Lord. We want your glory here. We want your anointing here. We want your voice here in this place. We want you open our hearts today. Open our hearts to our Lord. We give you glory, Jesus, oh Lord. Sa oras na ito, Panginoong Jesus, as we come, Lord, sa iyong presensya, O Lord. Cleanse us, Lord, with your precious blood, Panginoong Jesus. Come, Lord God, in this place. O Lord, let your heaven come. Let your kingdom come in this place today, right now, Lord God. We ask your presence, O Lord. Come on, people of the Lord. Let your heart, let your voice fill this place. Hayaan mo sa oras na ito ang iyong puso, Lord God, ang ating mga puso sa lugar na ito ay magbukas para sa ating Panginoon. We glorify you, Lord. We are hungry, Lord. We are thirsty, Lord God, for your presence today, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Lord, kami, Panginoon, Lord God, ang resulta, Lord God, ng iyong pong dugo, Panginoon. Lord God, the blood that shed on the cross, Panginoong Jesus. We are the result, Panginoon, Lord God, ng iyong pong habag, ng iyong pagmamahal, Lord God, ng iyong kaligtasan, Panginoon. We are the result, Lord God, of your favor, Panginoon. Salamat, Lord, binigyan mo kami ng pagkakataon, Lord, na malasap, Lord. Maranasan, Panginoon, ang iyong habag, Lord. Ang iyong pag-ibig, Panginoon. Salamat, Lord, for this privilege, Lord. This privilege, Lord God, is a precious privilege, Lord. Salamat, Panginoong Jesus, Lord. You give your life, Lord God. All your sacrifices, Lord, binigay mo, Panginoon, para sa amin, Lord God. Isang beses ka lang, Lord God, nagbigay ng buhay, Lord. Isang beses ka lang, Lord God, nagsakripisyo, Panginoon. But you live forever, Lord. You live forever in our hearts, Lord, in our lives, Panginoon. Salamat, Lord God, sa hapong ito, Lord God. Salamat, Lord, for your presence today, Lord God. Hayaan mo, Lord, na ma-enjoy namin, Lord God,
ang regalo, Panginoon, na binigay mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat, Lord. We want your voice here, Lord. We want your presence here, Panginoon. Ikaw lamang ang maitaas, Lord God, sa lugar na ito, Diyos. Let your presence fill this place. Let your Holy Spirit captivate us, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon. And today, Lord, we are very ready to worship you, Lord. We are very ready, Lord God, to give you praise, Lord God. Open our hearts, our mind today, Panginoon. Salamat, Lord, sa araw na ito, Panginoong Jesus. We give you all the glory. We give you all the praises, Father God. Come on, let us lift our hands. Hayaan natin, palakpakan natin ang ating Panginoon sa oras na ito. Deserve ng Panginoong Jesus na siya ay palakpakan ng kanyang mga tinubos. Siya ay deserve palakpakan ng kanyang mga anak sa oras na ito, Lord. We give you all the glory, all the praises, and the honor, Lord. Ito pa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Praise the Lord that this is the day that the Lord has made. Amen. Ito ang araw na kung saan we are here to celebrate the victory of our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Ang ating Diyos na buhay ay buhay at hindi na po siya patay. Minsan lang sa isang panahon na namatay siya at nakita ng isang lingkod ng Lord sa buhay ni Mary, sinabi ng isang anghel, He is not here. He is risen. Pakisabi sa iyong katabi, Jesus is risen. Amen. That's why we will celebrate in this place and we will let heaven hear our celebration. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We celebrate your life, your reigning life, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Jesus is alive.
We thank you, O Lord God. We only celebrate one name in this place. We exalt one name in this place. We adore one name in this place, O Lord. Come on, people of the Lord. You are not just here to stand up and observe, but you are here to worship your King. Let us lift our hands. We welcome you in this place, Lord. We welcome you, Lord. Glorify you, Lord, as we worship you, as we exalt you, Lord. The moon and stars, they wept. The morning sun was dead. The Savior of the world was fallen. His body on the cross, His blood poured out for us. The weight of every curse upon Him. Oh Lord. When final breath He gave, as heaven looked away, the Son of God was laid in darkness. A battle in the grave, the war on death was waged. The power of hell forever broken. The ground began to shake. The stone was rolled away. His perfect love cannot be overcome. Now death buries your sting. Our resurrected King has rendered you defeated.
We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah.
Once na tayo nasa natural, mapandayang natural, mapandaya ang ating mga nakikita. Ang nararanasan natin ngayon ay mapandaya. Kung may mga problema kang pinagdadaanan, mga nakikita mo mga problema suliranin, ito'y mapandaya. Pumunta ka sa glory, pumunta tayo sa glory, at makikita mo ang solusyon once you are in the glory of God. Kaya, yung nararamdaman mo ngayong negatibo ay kasinungalingan. Yan sa'yo. Pumunta tayo sa glory, sa Espiritu ng Panginoon, sa dimension, sa realms, sa presensya ng Panginoon. At doon tayo sasamba at may gagawin si Lord sa ating mga buhay. At habang tayo ngayon ay nagpe-prepare patungo sa awit na ito muli, kanina sa inaawit natin kanina, napupuspos tayo. Patungo tayo doon sa realms na yon. Patungo tayo doon sa kaluwalhatian na yon. At may makikita tayo na may gagawin ng Panginoon sa ating mga buhay. Umalis tayo sa dimension ng laman. Umalis tayo sa dimension ng flesh. Umakbang tayo. Iakbang natin ang ating mga paa sa dimension sa Espiritu. Sapagkat sa araw na ito ay napakahalaga ng resurrection, ng muling pagkabuhay. Hindi ito teorya. Hindi ito istorya lamang. The power of God's resurrection is the power of now. It's the power of now. God wants to resurrect you again. Hallelujah! Patungo tayo doon sa kanina. Habang patungo tayo doon. Come on! I want to hear your voice. Katulad kanina na naririnig ko yung mga tinig kanina.
Thank you so much, my Lord God Almighty. Dalhin mo kami sa realms, sa glory, sa Espiritu mo, Panginoon, na siyang nakakakita ng mga bagay na kinakailangan naming makita. Oh God, we pray for your mercy. Take over us, Lord. Holy Spirit, take over in this place. In the mighty name of Jesus Christ, and all the people of God, everybody say Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na sa mga oras pong ito. Hallelujah. Praise God. Amen. Uy, hello. Busy po ang ilan po nating ibang mga kapatiran sapagkat hindi pa po natatapos po Actually, ito po yung pinaka-last, yung the resurrection. Dumaan po yung 7 last word nung Friday. Dumaan din po yung tung Holy Week na ito ay naging visit abala ang maraming tao. Amen? Pero wag na wag tayong papayag na matatapos na tong Holy Week na ito na walang nangyari sa ating buhay. Hello! Itong araw na ito, itong special day na ito ay araw, I want to talk to you about the power of God's resurrection. Hindi lamang po sa teorya na meron tayong knowledge na nagre-resurrect si Lord at na-resurrect si Lord, kundi maging man sa araw na ito, ma-experience natin yung kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Iba yung alam mo lang yung muling pagkabuhay kaysa maranasan mo din ang muling pagkabuhay. May mga pagkabuhay na tinutukoy ang Panginoon dito po sa John chapter 11. Sa John chapter 11 verse 25, may future na muling pagkabuhay. Yung darating ang panahon, pagdating ng panahon na kapag tayo po ay pumanaw na at biglang dumating si Jesus sa rapture of the church, may muling pagkabuhay. Pero meron din namang pagkabuhay na kahit nandito ka pa sa mundo ay may binubuhay na si Diyos, ang Diyos sa buhay natin. Amen? Pakisabi sa iyong katabi, may bubuhay ng Diyos. Hallelujah. Excited ka na ba? Na mayroong muling buhay ng Diyos sa iyo? Sa John chapter 11, verse 20. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi na sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayoy, ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid. Wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw. Ang mindset ni Marta sa sinasabi ni Jesus sa kanyang muling pagkabuhay, na muling mabubuhay ang mga patay, nasa future si Jesus Christ, maybe, pero may patungkol din sa the resurrection of now. Hello. Ulitin ko. Merong resurrection sa future. Yung paniniwala ni Marta, yung tinutukoy ni Jesus na patungkol sa muling pagkabuhay sa darating na panahon. Pag tayo po'y namatay, muli tayong bubuhayin. Amen? Dahil sumasampalataya tayo kay Jesucristo. Pero meron din siyang binubuhay na kahit wala pa yung panahon na yun. Amen? Muling mabubuhay ang iyong kapatid, sabi ni Jesus. Patay na sa paningin ni Marta at ni Mary ang kanilang kapatid. Patay na sa paningin. Kapatid, meron akong tanong sa inyo. Ano sa iyong paningin ngayon na nakita mo sa pamilya mo, sa buhay mo, sa karir mo, sa personal mong buhay, ang sa tingin mo'y patay na? Meron ka bang pinapangarap at matagal mo nang pinapangarap at hinahangad pero namatay na ito? Hindi mo na makita ang future mo sa dating nakikita mo sapagkat namatay na nga ang pangarap mo. Lalo pa
Sabi ng Bible, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. So meaning to say, pag pumasok ang sin, may namamatay sa atin. Hello. Ang namamatay dito, hallelujah, yung sinasabi ng Panginoon, minsan ang ating mga paningin ang namamatay. Kaya sinabi ng Biblia, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Nire-restore ni Lord ang sight natin. Nire-restore niya ang iyong paningin. At ang araw na ito ay araw ng restoration sa iyong mga mata upang muling makakita at makita mo kung anong mga nakikita ni Jesus sa future mo, sa buhay mo, sa anak mo, sa nanay mo, sa tatay mo, na hindi natin pwedeng husgahan ang kalagayan nila ngayon kung ano sila ngayon. Amen? Nung tayo'y puspos ng Espiritu Santo, punong-puno ng Diyos, punong-puno ng presensya ng Panginoon, ang dami nating nakikita. Amen? Na mga dakilang bagay, marami tayong mga nararanasan makagandang bagay. Nung pumasok ang kasalanan sa atin, magugulat tayo, unti-unti nang namamatay at nawawala yung mga dati mong mga nakita sa buhay mo. Tulad ng pinangarap mong maglingkod sa Panginoon, pinangarap mong magkaroon ng ganito, nawalan ka na ng pag-asa. Hello? Nawala na ng pag-asa. Yung iba, halimbawa, hindi niya na nagkasala, hindi niya na nakita na siya ay gagraduate. Amen? Ngunit dahil sa Panginoon Diyos na buhay, na muling nirestore ang sight niya, ano na nangyayari? Muli mong makikita na ikaw ay gumagraduate. Amen? Yung hindi mo na makita na ikaw ay nagnenegosyo sapagkat dumating ang panahon ng kawalan sa buhay mo, kahirapan sa buhay mo, may nangyaring hindi maganda sa iyo, nagkasala ka, na lost ang lahat, parang hindi mo na siya makita ngayon. Kapatid, may good news. Ang Panginoong Jesucristo, dadalhin niya tayo sa kanyang Espiritu, which is, makikita natin dito kung paano tumingin si Jesus, tumanaw si Jesus. Ibang pagtanaw ni Jesus sa pagtanaw ng mga natural men. Amen? Anong natural sight? Anong natural sight? Eto, nakita ni Martha, nakita ni Mary, ang kapatid nila po ay patay na. Amen? Natural po yun. Nandun na po siya sa tomb. Nandun na po siya sa libingan, natural, kitang-kita, patay. Anong nakikita mo ngayon na talagang parang patay na? Sa realidad, talagang patay na. Pero ang sinabi ng Panginoong Hesukristo sa kapatid nila na si Lazaro, buhay pa yan, natutulog lamang yan. Amen? Sa Espiritu, natutulog lamang. So, ibuhay sa Espiritu. Sa physical, sabi ng Panginoon, patay na. Hello? So, ibig sabihin, hindi tayo pwedeng dumepende sa realidad lamang ng buhay. Hello? Meron po ba ang kausap po ngayon? Hindi tayo pwedeng tumingin lang sa realidad. Pumunta ka sa Espiritu. Kaya sinabi, unless a man na siya ay ma-born again, hindi niya makikita ang kingdom ng Lord. Pero pag siya ay na-born again, sabi nga ni Prophet Mar, hindi lang isang beses ang born again. Kailangan lagi kang may experience sa born again experience upang lagi kang may makita. Amen? At sa araw na ito, ang kapangyarihan ng resurrection ay ating maranasan. Amen? Muling mabubuhay ang kapatid mo. Wika ni Jesus, sumagot si Martha, nalalaman ko pong siya mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay. At ang buhay ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Meron tinatawag na platform. May iba't ibang klaseng platform. Ang first platform na kinakailangan po nating malaman is the first platform to experience the power of His resurrection is to believe in Him and receiving Jesus who is the resurrection and life. Ang unang platform para ma-experience mo ang kapangyarihan ng resurrection, dahil sinasabi ng Biblia dito po sa Philippians chapter 3 verse 10 to 11 sa NLT, I want to know Christ, sabi po ni Paul, and experience the mighty power that raised Him from the dead. Ulitin ko po,
I want to know Christ and experience the mighty power that raised Him from the dead. Gusto kong maranasan ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. I want to suffer with Him, sharing in His death, so that one way or another, I will experience the resurrection from the dead. Philippians chapter 3 verse 10. Ibig sabihin, gusto ni Paul ma-experience niya ang kapangyarihan ng resurrection. Today, ang araw na ito is Resurrection Day. Amen? Kaya huwag kang papayag na aalis ka lang dito na katulad po ng tradisyong ginagawa po ng mga kababayan po natin. Punta sa church, punta kung saan-saan po. Then makikinig, nakinig lang. Nung nakinig, uwi. Wala siyang na-experience. Hello? Amen? Si Lord, meron siyang gustong gawin. Meron siyang gustong i-revive. Meron siyang gustong ibalik sa'yo. Meron siyang gustong ibigay. Kaso, ang mindset ng maraming mga Kristiyano, yung kapangyarihan ng resurrection ay nakaraan lang yan. Noon pa man yan, 2,000 years ago na resurrect si Lord. In fact, ang kapangyarihan ng resurrection ng Panginoon, kung bakit siya muling nabuhay, ibig sabihin nag-e-exist siya. Hindi siya patay. Pagbuhay, ibig sabihin nag-e-exist. Amen? So, ibig sabihin, tuloy-tuloy ang kanyang pagkilos, paggawa. Nung siya po ay namatay at nabuhay sa ikatlong araw, pagpapakita lamang po na napagtagumpayan niya ang kamatayan. Siya ay nagkatawang tao, si Jesus. At nung siya ay nagkatawang tao, larawan lamang po yan upang ipakita sa atin, sa buhay natin, mayroon tayong pag-asang mga tao. Kasi siya po yung nagkatawang tao para abutin tayong mga tao. Dahil hindi niya tayo maaabot kung hindi siya magiging katawang tao. Amen? Nung siya nagkatawang tao, naranasan po niya ang kamatayan. At dahil siya po ay namatay, at ang tao ay namamatay, at walang tao sa mundong ito, okay, na namatay at muling nabuhay. Okay? Wala. Siya lamang po ang tanging namatay at muling na buhay. Kaya sinabi niya, ang sino mang sumasampalataya sa Kanya, ang nananalig sa Kanya, kahit mamatay ay muling buhay. Dahil siya po ang mayroong kakayahang magkaroon. Siya po ang mayroong kakayahan pong magkaroon ng pagkakataon upang buhayin ang mga taong mamamatay. Tapos sabi sa iyong katabi, katulad mo. Dahil ikaw ay sumasampalataya kay Kristo, ikaw din ay Kanyang bubuhayin. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, ang nananalig sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. Hindi sinabi ng Panginoong Jesucristo, ang hindi nananalig sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. Sinabi niya, ang nananalig sa akin. Amen? Ang tanong, nananalig ka ba kay Kristo? At kung nananalig ka, mapalad ka sapagkat muli kang bumuhayin kahit ikaw ay mamatay. Kaya kailangan nating ibahagi ang truth na ito, ang katotohanan ito sa mga tao. Ang mga tao ay nangangailangan sila ng pananampalataya sa buhay nila. Yung pananampalataya na hinihingi ng Lord sa mga tao, na ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sinishare natin si Jesus Christ sa mga tao kasi alam natin itong mga taong ito, kahit sila'y mayaman, maganda, gwapo, nasa kanila na ang lahat. Hindi nila mapipigilan ang pagdating ng kamatayan. Ako ay nasa edad ng 36, hindi ko mapigilan ang edad ko, paparating naman yung edad na magiging 37 ako, hindi ko siya mapigilan. Pagkatapos na magiging 38 ako, magiging 39, 40, ayaw ko man tumanda, wala akong magawa. Amen? Gusto ko manatiling young at yung skin ko'y makinis. Gusto ko yun. Tuwing ako po'y tumiting sa mga picture, okay, yung iba makikita mo dating mayroong buhok, pagdating ng panahon wala na. Dating walang bigote, pagdating ng panahon may bigote. Oh, hindi ikaw yun, ha? Dating makinis na makinis, dumarating yung panahon, wala nang kinis. Amen? Dating wala yung
walang puting buhok, nagkakaputin, dating hindi gumagamit ng pampakulay ng buhok, naggumagamit na ng pampakulay katulad ko. Amen? Yung isa ba kung gumagamit na ba? Ay, hindi pa, medyo bata-bata pa. Ako'y gumagamit na, tuwing ako'y nagpapagupit, pupunta na ako sa Mercury para maglagay ng pampaputi sa buhok. Dati po, wala yan. Taas ang kamay na gumagamit na nun. Ako lang. Sa balbas. O, tignan niyo po, dati walang puti yan eh. Wala tayong magawa. Yun ay realidad, wala kang magawa. Amen? Kaya si Jesus ay gumawa ng solusyon sa malaking problema ng tao. Ano ba malaking problema ng tao? Bibigyan ko po kayo ng idea sa problemang ito. Ang malaking problema ng tao, nung sinabi ng Diyos sa Genesis, huwag ninyong kakainin ang pinagbabawal na prutas. Amen? Huwag ninyong kakainin. Mamamatay kayo. Mamamatay kayo. Kaya kinain po nila Eva at Adan. So pumasok ang kamatayan, kaya yung buhay po natin meron ng katapusan. Ayaw mo man o hindi. Ayaw mo man iwanan ang iyong pamilya pagdating ng panahon, ayaw mo man iwanan ng pusa mo, ang aso mo, ayaw mo man iwanan yung kotse mo, yung mga bagay na material na nasa iyo, ayaw mo mang iwanan ng asawa mo, ayaw mo mang iwanan ng mga kaibigan mo, o ang mga achievements mo sa buhay, wala kang magagawa, lilisanin natin yan, mawawala tayo sa mundong ito. Amen? Dahil pumasok ang kamatayan sa atin, mga kapatid. Sinabi ng Biblia, huwag ninyong kakainin yan. Sabi niya sa sinaunang tao kay Eva at Adan, kinain po nila. Kaya magugulat ka, instead na unlimited life, habang buhay silang buhay sana. Pero pumasok ang kamatayan. Amen? Then, magugulat ka, yung dating panahon na yon, umaabot ng 900 years old, pababa yung edad ng mga namamatay na ng maaga. Naging 800, 700, 600, 500, 400. Amen? Hanggang sa itinakda na yung hanggang 120 years old na lang daw tayo. Hello? Mapalad ka kapag umabot ka ba daw po ng mga ganong edad, 90, 100. Magkano ba yung yung hinahangad ng maraming matatanda? Pag 85 years old na ba? Magkakaroon sila ng magkano? 100,000. Yan si Javi Boy, yung kanyang lola, 100, Javi Boy? 106 years old, nakatanggap ng 100,000. Sinong gusto ng 100,000? Ha? Gusto niyo 100,000? Sige, sikapin ninyong umabot sa ganong edad. Pagkatapos din nun, hindi naman niya rin na-enjoy yung 100,000, naibigay niya rin naman sa kanyang mga mahal sa buhay. Amen? Lalo pa kung wala ka pang St. Peter, mapupunta rin dun. Amen? St. Peter pa lamang daw po ay napakamahal na din. Kaya yung lola ko po, yung pamilya ko po sa amin, wala pa po yung kamatayan, nagbabayad na. Amen? Gumagastos na. Mamamatay ka na, magastos pa rin. Buhay ka, magastos pa rin. Mamamatay ka na, may gastos pa rin. So, ibig sabihin, ito ang realidad. Ngayon, gumawa ang Diyos ng solusyon sa malaking problemang ito na kinakaharap ng buong sangkatauhan, ang kamatayan. Anong ginawa niya? Siya'y nagkatawang tao, pumunta sa mundong ito, nabuhay sa mundo, binigay niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Ano ang dahilan? Para yung nawalang pribilehiyo na magkaroon ka ng buhay na walang hanggan ay muling ma-restore at mapanumbalik sa kanyang mga anak na unang plano niya ay habang buhay kang buhay. Na unang plano niya na hindi ka mamamatay. Na unang plano niya ma-enjoy mo ang buhay sa pamamagitan ng mga pagpapalang ibibigay niya. Lahat ng mga hayop noon, mababait. Nung hindi pa pumapasok ang kasalanan, yung mga aso noon hindi nangangagat. Hallelujah. Amen? Yung mga pusa noon, mababait. Hindi ka kakalmutin or maging man yung mga tigre at mga leon. Nung pumasok ang kasalanan, maging man ang mga hayop, naging wild. Amen? Sino nakagat na ng aso? Nakagat na ng pusa. Pero nung unang panahon, mababait po. Yung creation ni Lord, mababait yan. Imagine mo, nandun, si Eva at Adan, nandun yung mga leon, nandun yung mga oso. Hindi naman po sila kinakagat o kinakain. Amen?
In fact nga po, ang propeta ng Panginoon, may propeta na kung saan na-meet si Jesus, then, pagkaharap ni Jesus Christ ang mga hayop ipinakita sa kanya, mababait kay Jesus ang lahat ng mga hayop. At nung pumasok ang kasalanan, maging man ang hayop, sumama. Hello? Amen? Mapalad na lamang yung talagang ipinanganak na katulad ng aso ko, ay talagang mabait siya kasi pinag-pray namin siya eh. Amen? Born again yun. Hello? Amen? May prayer, may part na pananalangin. Pero tutuusin lang, maging man po yung mga hayop na apektuhan ng kasalanan ng mundo. Hello? Meron mo ba ang kausap po dito? Apektado sila. Amen? Kaya nga po si Jesucristo nagbigay ng buhay sa cross upang mapanumbalik ang napakaganda niyang plano sa buhay ng kanyang mga nilikha. Yung ma-enjoy natin ang lahat ng kanyang mga gawa. Alam niyo po ba sa langit maraming bahay, maraming tahanan? Ang purpose niya para ma-enjoy mo din ang buhay mo, maging ikaw ay nasa kaharian niya. Lahat ng kanyang mga nilikha ay para sa kanyang kasiyahan. Hello, meron mo ba ang kausap po dito? Naalala niyo yung sa Genesis, yung sabi niya, ako'y nasiyahan, nasiyahan siya, nasiyahan siya, nasiyahan siya. At maging sa huling panahon, yung good and faithful servant, come and share with my happiness. So, ibig sabihin, hindi malungkutin si Lord. In fact, masiyahin si Lord. In fact, ang gusto niya mapasaya ang kanyang mga anak. Share with my happiness. Hindi niya sinabi, share with my loneliness. Share with my happiness. Kaya nga itong resurrection na araw na ito, ano sa tingin mo sa iyong mga mata, tulad ng verse kanina na ating binasa, na kinakailangang ma-restore ang sight mo. Kinakailangang ma-restore ang sight. Sapagkat pag hindi na-restore, magiging tulad tayo ng mga Pariseo, Iskriba, nung sinabi ng Panginoong Jesucristo, nung siya'y nagwala sa templo at inalis ang mga kalapate, inalis ang mga hayop doon, kumuha siya ng lubid, at lahat po, pinaghampas niya po ang lahat. Mga kalapate, nagtitinda ng kalapate, sinabi niya, ginawa ninyong palengke ang aking bahay. Sinabi ng mga Iskriba sa kanya, anong tanda para gawin mo ito? Sinabi ng Panginoon, sirain nyo ito, ang templo, at bububuuin ko yan. 3 days lang, bubuuin ko yan. Hello? Amen? Destroy the temple. Sabi niya, ha? Sa 3 araw lang, 3 araw mo lang bubuuin ng templo, samantalang 46 years itong ginawa, ang templong ito. Ano ay po ibig ko po sabihin? Nagsasalita ang mga Pariseo, Iskriba sa natural. Ang nakikita nila natural, 46 years ginawa ang templo. Si Jesus nagsasalita spiritual. 3 days lang yan. 46 years niyong pinaghirapan ng templo na yan. 3 days lang yan. Itatayo ko yan. Hello? Whew. Ano sa tingin mo sa buhay mo ngayon na parang matagal? Yung word na 46 years ang tagal. Nung resurrection, pinaiksi ni Lord ang paggawa. Meron po ba ang kausap nito? Sana naiintindihan niyo po ako. Dahil ako po yung nagsasalita spiritual na. Amen? Anong matagal para sa iyo ngayon? Kayang paiksiin ni Lord ang tagal sa pamagitan ng kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Amen? Hindi pinahintulutan ng Panginoon na maging mabulok itong si Lazaro sa tomb. Ilang araw na si Lazaro doon, pinuntahan niya at muli niyang binuhay si Lazaro. Ano kaya ang bubuhay niya sa iyo sa araw na ito? Gutom mo kay Lord na nawala noon? Uhaw mo kay Lord na nawala noon? Sabi ko nga sa sharing namin kagabi, happy birthday kay Kay, hallelujah. Ayan, nandun yata. Sharing kami kagabi. Ayan.
Sabi ko, paano mo malalaman na ikaw ay nasa first love ka pa, or first love ka, o nag-i-aim ka pa, o nasa magandang realm o dimension ka na in the spirit? Paano mo malalaman? Kapag masasabi mo sa Diyos, Lord, eto pa rin ako. Yung tinawag mo noon, eto pa rin ako. Pero pag nasa harap ka ni Lord, Lord, ang layo ko na, hindi ako to eh. Na-experience mo na ba yun? Yung, hindi ako to. Ibig sabihin, nawawala ka na. Hello? Iba na, nasa ibang dimension ka na. Maaring nasa laman, o maaring lumalayo na paunti-unti kay Lord. Pero pag masasabi mo pa rin ngayon sa oras na ito, Lord, eto pa rin ako. Yung tinawag mo noon, eto pa rin ako yung nagmamahal sa iyo, na walang ibang hinangad kundi ang presensya mo, na walang ibang hinangad kundi ikaw. Lord, eto pa rin ako na nagmamahal sa iyo. Pero pag nalaman mo sa oras na ito, na yung sarili mo, para bang hindi mo na masabi yung Lord, eto pa rin ako. Pwede ba sa araw na ito, sa pagtatapos ng mga mensaheng ito, ay muli mong makita ang sarili mo sa Diyos? Na yung dating ikaw, yung una mong pag-ibig kay Lord, yung sinasabi niya sa Revelation, na hindi ka na katulad ng dati, sabi ng Panginoon. Hindi mo na ako mahal katulad ng dati. Alalahanin mo ang iyong mga ginagawa noon. Balikan mo, sabi ng Panginoon. Sabi niya sa church. At gawin mong muli ang ginagawa mo noong una. Kaya masasabi mo, eto pa rin ako, Lord. Kasi alam mo sa iyong sarili, ginagawa mong muli. O ginagawa mo pa rin yung ginagawa mo noon, nung ikaw ay grabing magmahal kay Lord. Amen? Ano yun, mga ginagawa mo noon kay Lord? Grabing uhang mo kay Lord. Grabe ang dedication mo kay Lord. Grabe yung kababaang loob mo kay Lord. At dumating yung panahon sa iyong sarili na nakikita mo ng sarili mo. Sabi nga ng iba, Pastor, pumunta ako dito sa isang lugar na ito, sa Boracay, sa ganito, sa ganito. Anong ginawa mo doon? Hinahanap ko ang sarili ko. May narinig na ba kayong ganong salita? Hinahanap ko ang sarili ko. Kasi nawawala na sila sa kanilang sarili. Maging man sila naghahanap sa kanilang sarili kasi nawala nga eh. Amen? Na-loss. Ngunit ngayong araw na ito, gustong i-resurrect ng Panginoon ang dating ikaw. Dating ikaw. Hindi yung dating ikaw na nagkakasala sa Diyos, ha? Yung dating ikaw na grabe kang magmahal kay Lord. In fact, kung bakit nga hanggang ngayong buhay ka pa, kasi alam niya, minahal mo na siya noon pa. Sabi sa iyong katabi, alam niya na mahal mo siya. Alam niya yan. Alam niya na mahal mo siya. Kaya itong muling pagkabuhay ng Panginoon ay tanda ng pag-asa sa lahat ng mga tao sa ating mga buhay, na kahit tayo'y mamatay ay muli tayong mabubuhay. At bukod dun sa pag-asang iyon, kahit may namatay na sa'yo, ay kaya niya pa rin buhayin ito. Tinuro sa akin ng Panginoon itong word na ito. Di ba sabi ng Bible, pagalingin ninyo ang may mga sakit. Amen? Patungan nyo sila ng inyong mga kamay. Ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo, preach the gospel. Mayroong nasalitang neglect. Buhayin ninyo ang mga patay. At tinuro sa akin ng Lord, kapag ikaw ay nasa natural man, yung sight mo ay nasa natural, yes, totoo, ang pagkakaintindi natin, totoo naman po, ang patay talaga ay bubuhayin mo. May nangyayari po niya na pinagpipray ng mga pastor, patay na po talaga, pagkatapos ipagpray na bubuhay. Pero meron pa po doon, pag pumunta ka sa glory, hindi lang pala yun ang ibig sabihin. Kahit sa mga spiritual natin na namatay na, ay kayang buhayin ng Panginoon. Ang init, lagablab, pabor, hello, mga blessing. Amen? Lahat
na nasira dahil sa kasalanan. Lahat ng nalos na to because of sin ay kaya ni Lord muling ibalik sa iyo ang nawala sa iyo. Amen? Kaya nga muling pagkabuhay, nasa iyo na, namatay lang. Kaya may muling pagkabuhay, buhay si Jesus, namatay, pero muli siyang nabuhay. Kaya lahat ng mga namamatay sa atin ay kaya niyang buhayin. Hello? At ang pinakamahirap, yung kung nga tayo nga po, yung mahirap na yung ginawa niya na yon, how much more na hindi niya kayang ipagkaloob ang inyong mga pangangailangan? Bagay na material lamang na kaya niyang ipagkaloob, na una pa lamang ipinagkaloob niya na sa mga tao. Kay Eva at Adan ang mga provisyong ito, pero binigyan niya ng pansin ay ang ating soul. Buhay niya mismo ang kanyang ibinigay para lang sa ating soul. Kaya sinabi niya, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Huwag ninyong problemahin ang mga bagay na ito. Ang isipin ninyo, yung kingdom niya, anong kaharian niya? Siya ay gusto laging magligtas ng kaluluwa. Katulad mo sa mga oras na ito. Tayo po ay mananalangin at aawitin natin yung kanina, yung forever. Seryosohin natin ang araw na ito, kapatid. Maging man sa mga manunugtog, sa lahat na nandito ng mga workers, huwag nating sayangin ang araw na ito ng resurrection. Sa muling pagkabuhay ni Jesus, alam na natin at meron tayong knowledge, tayong mga Kristiyanong mamamatay ay muling mabubuhay. Sinabi niya kay Martha, kina Mary, kayo ba'y nananalig na ako ay I am the resurrection and the life? Yes, sinabi niya sa kanyang mga alagad, at sumagot sina Martha at sina Mary na sila'y sumasampalataya na si Jesus Christ ay resurrection. I am the resurrection and the life. Jesus is the resurrection and the life. Binuhay niya si Lazaro. Pagkatapos buhayin si Lazaro, siya naman ang namatay. At muli din siyang nabuhay. So meaning to say, bumubuhay ang Panginoon. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, buhayin ninyo ang mga patay. Anong patay ang nakikita mo ngayon sa iyong pamilya? Patay na pangarap, patay na pag-asa. Wala kang makita sapagkat namatay. Pumasok ang kasalanan, nawalan ka na ng pag-asa, nawalan ka na ng hope. Pumasok ang kasalanan. Ngunit sa pamagitan ng Espiritu ng Panginoon na siya muling nagbibigay buhay, at sa oras na ito, ang nawalang tawag sa buhay mo na pinatay ng kasalanan, I declare and I decree, may the Lord God restore your calling na na-lost because of sins. In the mighty name of Jesus Christ, lahat na namatay na calling, namatay na tawag, namatay na anointing, na naglaho because of sin, may the Lord restore you. May the Lord give you life again. May His breath breathe upon you again. In the mighty name of Jesus, wake up, rise up again. In the mighty name of Jesus Christ. As you said in your word, our Father, you are the resurrection and the life. Ikaw ang nagbibigay ng buhay, at ikaw ay nagpapanumbalik ng mga namatay. O Diyos, na muli mong gustong buhayin. O Diyos, ang lahat na namatay sa aming buhay, sa aming spiritual life, this is the day of resurrection. We speak life to you. In the name of Jesus, I prophesy to you. I prophesy to you. Dry bones,
gift in the Spirit. Nalibing ang gift mo. Sinabi ng Bible, may 5 talents, may 2 talents, and 1 talent. Nalibing ang isang talento. Ibinaon sa lupa ang talento. Hindi niya nagamit ang kanyang talentong ipinagkaloob ng Diyos sa kanya. Maaaring tinawag ka ng Panginoon sa matagal na ng panahon, at dumating ang panahon yung talentong ipinagkaloob sa iyo ay hindi mo na magamit. Gusto niyang, Lord, ang talentong ito na nakabaon ay lumabas sa iyo muli at magamit mo habang ikaw ay nabubuhay. Ang mga talentong na regalo ng Diyos sa iyo, na gift of the Holy Spirit, ayaw niya na ito'y maibaon. Maging man ito'y kanyang ilalabas upang makita ng mga tao na ikaw ay tinawag ng Panginoon. May the Spirit of the Lord, may God restore you. May the Lord revive you. May the Lord, in the name of Jesus, lumabas ka sa tomb ng iyong buhay. Sinabi ng Panginoon, come out, Lazaro, sapagkat hindi pa panahon ng kamatayan ni Lazaro. May gagawin pa ang Diyos kay Lazaro. Maging man kay Jesus, siya'y namatay, ngunit nabuhay siya. Bakit? Sapagkat siya ay magiging tagapagligtas ng lahat ng mga tao sa mundong ito. At siya ngayon ay nasa kanan ng trono ng Ama. At sinabi niya sa kanyang salita, ako'y aalis, at sa aking pag-alis, huwag kayong mag-alala, huwag kayong malungkot, sapagkat ipagkakaloob ko sa inyo ang aking Espiritu, ang Helper, the Holy Spirit, and your sons and daughters will prophesy. The old men and women, they will see vision, they will see dreams, and the young men, they will see vision. Because we are in the Spirit, may makikita ka. We will pray for you right now that may God restore your sight. Naalala niyo si Paul? Naalala niyo ba si Pablo? Siya'y nabulag at na-restore ang kanyang paningin sa pamagitan ng isang propeta, sapagkat pinahintulot ng Diyos na siya'y mabulag upang sa restoration ng kanyang mga mata ay muling makita ni Pablo ang kakaibang mga pagtingin. Hindi na siya titingin sa laman o nakikita sa kanyang personal na buhay sa laman, kundi siya'y titingin na in the Spirit. At itong word ng Diyos sa iyo sa oras na ito, kapatid, tumingin ka sa nakikita ng Panginoon. Huwag kang manangan sa nakikita ng iyong mga mata. At huwag mo rin basta paniwalaan ng nakikita ng iyong ina, ng iyong ama, o ng mga tao sa paligid mo na hinusgahan na kinabukasan mo. Parang hinusgahan na based sa kanilang nakikita sa iyo. Kawalan man ito, sakit at karamdaman man ito, nakikita nila na para bang hanggang dyan ka na lang, na para bang hanggang dyan na lang ang mararating mo sa buhay, ang kakayahan mo ay hanggang dyan na lang. Kapatid, ibang nakikita ng Diyos sa'yo. Sinabi niya sa Revelation, alam kong mahirap ka, ngunit sa totoo, ikaw ay mayaman. Alam ko, mahina ka, Gideon. Alam ko, hindi mo kaya, David. Ngunit, by the power of my Spirit, not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord. So, ibig sabihin, kapatid, go into the spiritual realm at makikita mo, gagamitin ka ng Panginoon sa iyong buhay sa oras na ito. Meron siyang i-resurrect sa iyo. Meron siyang muling ibubuhay sa iyo. Bubuhayin niya ang mga na-lost na passion, burden sa kaluluwa, burden sa pagsisave ng soul, burden sa pagliligtas ng mga soul, burden sa pag-i-invite, burden sa pag-worship leader, burden sa pag-preach, burden sa paglilingkod, burden sa pagmamahagi ng salita ng Panginoon, burden, hallelujah, sa pamimigay ng mga blessing at pagpapala na noon ay meron ka na nasa iyo. Burden para sa iyong pamilya na madalang yung pamilya kay Kristo. Burden sa pagliligtas. And we will speak now. Today is the day of resurrection. Oh, oh. Come on, worship.
want to encourage everyone, all of us, even the instrumentalists, even the backup worshiper, all of us here. Yes, maaaring nandun na tayo sa alam nating matatapos na tayo. Pero but, huwag tayong pumayag na matatapos lang tayo sa pagtatapos na wala tayong nararanasan. Huwag lang tayong tutugtog, huwag lang tayong maawit. Ibigay natin ang best natin, katulad kanina. Habang tayo sumasamba, grabe ang ating pagsamba. Dapat hanggang sa conclusion ng ating pag-awit ay nandun pa rin yung ating puso. I encourage everyone to give your heart because we are in the draw near moment. We are in the draw near moment that you will draw your heart to Jesus, that you will draw your spirit to Jesus Christ, that you will draw your soul to Jesus. Hindi tayo religious. Hindi tayo religious. Aten, then wala lang. We want encounter. You want encounter? Draw near to Jesus. Come on. Yes. Angie!
sa mga oras na ito. Kung ikaw ang tatanungin, kamusta ka kapatid? Masasabi mo ba kay Lord, Lord, eto pa rin ako. Eto pa rin ako. Eto pa rin ako, si Jack na nagmamahal sa'yo. Eto pa rin ako. Minamahal kita. Masasabi mo ba? O hindi mo na siya masabi? Kasi alam mo, ang layo-layo mo na. Alam mo, ang layo-layo na ng sarili mo sa Kanya. Alam mong nagbago ka na. Habang atmosphere na ito, habang tumutugtog with the atmospheric background, magkaroon ka ng moment kay Lord. Magkaroon ka ng moment. Magkaroon ka ng moment kay Lord. The moment. Kaya nga hanap, di ko na kayang mabuhay kung wala ka, Lord. Ano ka ng moment ko, Lord? Di ko ka mabuhay kung wala ka. Oh, Diyos. Di ko kayang mawalay sa piling mo. Once again, di na kayang mabuhay. Lord, ito pa rin ako. Ito pa rin ako na hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. O kaya mo nang mabuhay na kahit wala na si Jesus sa'yo. Pero kapag sinasabi mong, Lord, hindi ko kayang mabuhay nang wala ka, ibig sabihin, yan ka. Yan ka na nagmamahal kay Jesus noon. Hindi mo kaya mabuhay nang walang presensya niya. Hindi mo kaya mabuhay nang walang presence niya. Yan ka. Eto tayo, hindi natin kayang mabuhay nang wala si Jesus. Sa piling mo. Eto tayo eh. Eto tayo. Eto ang ating unang pag-ibig. Lagi natin hanap ang kanyang presensya. Your presence. Your presence.
the mighty name of Jesus. Hallelujah! 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 Ikaw, Jesus, ang muling pagkabuhay at ang buhay. Tumasampalataya kami sa iyo na kami iyong bubuhay kahit kami mamatay. Ingatan mo ang iyong mga tupat, ingatan mo ang iyong mga alagad, ingatan mo kami. Minsan pa, kami nagpapakumbaba. Habang kami nandito sa mundo, tulungan mo kami mapagtagumpayan ang lahat ng mga problema at pagsubok. At huwag kaming matukso. Huwag kaming mapahamak. Huwag kaming lumayo sa iyo. Huwag kaming mawalay sa iyo. Lagi mo kaming paalalahanan. Lagi mo kaming gabayan. Lagi mo kaming palakasin. Lagi mo kaming hilahin patungo sa iyong kalooban. Huwaya kami mawala sa iyong kalooban. Ayaw namin makahamak. Seryoso kang nagbigay ng buhay sa kuno. Seryoso din kami, Panginoon, sa aming desisyon na ayaw naming mapunta ng impyerno. Ayaw naming mapahamak. Ayaw naming mawalay sa iyong presensya. Kaya patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng mga kasalanang nagawa namin. Kaming lahat na nandito, humihingi ng tawad sa aming pagkakasala sa iyo. Hugasan mo kami ng iyong banal na dugo. Patawarin mo kami sa mga pagmamalaki namin, sa aming mga pagbuhusga, based sa aming mga nakikita ng aming mga mata na hindi namin naiintindihan ng iyong mga plano at kalooban. Patawarin mo kami, Lord. Baguhin mo kami mula sa araw na ito. Ang nakikita mo ang siyang makita namin. Ang mga salita mo ang siyang maging salita po namin. Salamat, O Diyos, na muli naming naranasan ang kapangyarihan ng muli mong pagkabuhay. Na binuhay mo ang mga general mo, mga pinilit tinawag mo noong paman. Bakit kami nasa huling panahon na gagamitin mo ang bawat isa for your glory. He belongs to the praises, the glory, thanksgiving, and adoration. All the people of God, everybody say Amen. Kalakit po natin si Pastora Sara para po sa ating Holy Communion. Basahin sa 1 Corinthians chapter 11 verse 24. And the same night in which he was handed over, he took bread and gave thanks. Then he distributed it to the disciples and said, "Take it and eat, your fill.
It is my body which is given for you. Do this to remember me. He did the same with a cup of wine after supper and said, This cup seals the new covenant with my blood. Drink it, and whenever you drink this, do it to remember me. Whenever you eat this bread and drink this cup, you are retelling the story, proclaiming our Lord's death until He comes. Tayo pong lahat ay pumikit sa oras na ito. Lord, we bless these elements, O Lord God. This bread, O Lord, and this grape juice, O Lord God. Ang mga elementong ito, Panginoon, na simbolo ng iyong dugo, na simbolo ng iyong katawan, O Lord God, na nasugatan at nagkaluray-luray para sa amin, O Lord, kagalingan. Lord, katulad po ng iyong mensahe, O Lord God, ang mga bagay, Panginoon, na nagpalibing sa buhay ng iyong mga anak, O Lord God, as we drink this wine, O Lord God, and eat this bread, O Lord God, sa pamamagitan, Lord God, ng iyong katawan, sa pamamagitan, Lord, ng inyo pong dugo, ay aming nililibing ang lahat ng bagay na nagpalibing sa aming buhay, O Lord. Nagpalibing, Panginoon, sa aming kinabukasan. Nagpalibing sa aming mga tawag, O Lord God. Nagpalibing, Panginoon, sa mga biyaya at pabor mo na pinagkaloob mo. And right now, O Lord God, we acknowledge and we remember your sacrifice for our lives, O Lord God. We remember it, O Lord God, when we appreciate it, O Lord God. And we declare, O Lord God, a new covenant to your people today, O Lord God, as we drink this, O Lord God. And every hidden thing, O Lord God, na gawa, Panginoon, ng laman o gawa ng kaaway sa buhay ng iyong mga anak will be consumed, O Lord God, by your blood and by your body, O Lord God. We thank you, Lord God, and we receive, O Lord God, the bread of your body, O Lord God, the wine of your blood, and we drink, O Lord God, the cup of your will today, O Lord God. Salamat, Lord God, for your sacrifice. We thank you, O Lord God. And also right now, aming sinaselyuhan ang salitang aming napakinggan, O Lord God. Yes, Lord. Marami, Panginoon, magsasabi, paano kami magsisimula, paano kami, O Lord God, muling hahakbang, Panginoon, kung paano, Lord, imposible sa mata ng tao, O Lord God. 46 years the temple was been built, O Lord God, but in 3 days, in 3 hours, in 3 minutes, in 3 seconds, O Lord God, you can raise something from nothing, O Lord God. And we receive that today, O Lord God, as we drink, O Lord God, this cup, O Lord God, and eat the bread in the mighty name of Jesus Christ. We declare speed and acceleration and double time in the life of your people in this place. In the mighty name of Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay uminom at kumain. We thank you, O Lord God, for this privilege that we have today, and we declare every body that is sick in this place are now healed. In the mighty name of Jesus, we give you the highest praise. In Jesus' name, amen. Amen. Praise God. Sige nga po, biglang po natin ng isang malakas na palakpak ang ating Panginoon. Amen. Ayan po. At lahat po tayong ay pinagpala po sa word ng Lord sa araw na to. Amen. At bago po tayo magkaroon ng tithes and offering, ay magkakaroon po muna tayo ng announcement. Amen. At unang announcement po natin ay meron po tayong discipleship and prayer meeting po every Wednesday sa lugar po na ito. 6:30 po para sa ating po mga youth
at 7:30 po para sa mga adult. So, sa mga gusto po na maki-join or gusto po maka-attend po ng ating discipleship and prayer meeting po ay you are welcome po every Wednesday sa lugar na ito. Huwag po kayong mahiya. Amen. Dahil lahat po tayo ay welcome sa lugar na ito. Next po ay patuloy po tayong mag-invite. Patuloy po tayo na mag-follow up po sa mga kapatiran po natin na hindi po nakaka-attend or may mga kapamilya po tayo na gusto po nating isama po every Sunday po sa lugar na ito, ay hayaan po natin na bigyan po natin din sila ng pagkakataon na makarating sa lugar na ito. Amen. Dahil sila din naman ay katulad natin, tayo din naman, ay sila rin naman katulad natin dati ay kaluluwa rin naman. Amen. Amen. At next po ay para naman po sa nakikita nyo po dyan na box po sa pagpasok po ng ating church, meron po tayong tithes and offering. Maging sa sunod po na katabing box ay may box po tayo para po sa evangelism. So, sa evangelism po naman natin, hayaan po natin na maging kabahagi po tayo kung paanong nagiging bahagi po tayo ng templong ito ng Lord every Sunday. Hayaan po natin na maging bahagi din po tayo ng evangelism. Amen. Kahit sa maliit po na halaga, hayaan po na supportahan po natin yung gawa po ng ating Panginoon. Amen. Hindi man po tayo nandoon kasama po ng evangelism team na nagsishare, nagbabahagi ng word ng Lord, pero hayaan po yung maliit po na kung ano po yung meron tayo ay i-share din po natin. Amen. Dahil pag nakita po natin yung mga kaluluwa na naililigtas po ng Panginoon, masasabi po natin na nagtanim tayo dyan. Amen. Naging bahagi ako ng evangelism. Amen. Naging bahagi ako ng kaligtasan ng kaluluwa na yan. Amen. Amen. At patuloy din po nating isama po sa mga prayer po natin, sa mga personal po nating prayer, yung mga Bible study po, dahil marami po tayong Bible study na tinatayo at binubuksan po ng Lord. Maging meron po tayong Bible study sa Gentry po. Amen. At soon po ay magkakaroon na po tayo ng local church din po sa Gentry. Kaya salamat po sa Lord dahil ang mga kaluluwa sa Gentry ay maliligtas din. Amen. Kung paanong naglagay ng local church ang Lord dito sa Summer Point. Amen. Amen. At sa mga kapatiran din po natin, kung kayo po ay welcome po na welcome po yung bahay po natin or yung mga bahay nyo po na magkaroon po ng Bible study. Huwag po kayong maghiya na mag-approach po kay pastora or pastor po na, sige po pastor, magtayo po tayo ng Bible study, mag-open po tayo ng Bible study. Amen. Dahil sa mga Bible study po na binubuksan ng ating Panginoon ay maraming ililigtas ang Lord. Amen. Amen. At sunod po sa mga kabataan po natin, yun po, sa mga kapatiran po natin na kung kayo po ay willing, amen, I believe meron po kayong talent. Meron po kayong tumatawa naman si Arjun. Amen. I believe, amen, bukod sa kung ano yung meron tayo, ang Lord ay tumitingin po sa puso ng bawat isa. Amen. Yung pagmamahal na meron tayo, yung talent na meron tayo, bakit hindi natin siya ipagamit sa Lord? Amen. Dahil saan pa natin siya ipapagamit? Sa mundo? Hindi tayo para sa mundo. Amen. Para tayo sa Lord. Kaya sa mga kabataan po natin dito or sa mga kapatiran po tayo natin na willing po na maki-join sa ating music team or sa willing po kayo na mag-MC, sabihin nyo po kay Pastora, Pastora, gusto kong mag-MC. Amen? Magpagamit po tayo sa ating Panginoon. Amen? At yun po, lastly po ay lahat po ng mga announcement po natin, na mga gawain po natin ay pwede po nating makita sa group chat po natin sa Facebook, sa Messenger. Ay, kapag hindi pa po kayo nakaka-join, pwede nyo po kaming i-approach na i-add po dun sa group para at least maging aware po tayo sa mga kailangan ipag-pray, sa mga kailangan isama sa prayer, sa mga personal prayer po natin. Kaya, amen. At sa araw na ito,
bago po tayo mag-closing prayer, hayaan po natin bigyan ng pagkakataon yung tithes and offering. Amen. Hayaan po natin na sa tithes and offering ay sa simpleng bagay na yan ay maging tapat tayo sa ating Panginoon. Kasi I believe po talaga, grabe po yung naaabot, grabe po yung gagawin ng Lord kung sa simpleng bagay na pinagkakatiwalaan niya tayo, sa penny po na natatanggap po natin, sa mga personal po nating trabaho, business, kung sa simpleng bagay po na pinagkatiwala sa atin ng Lord, maging tapat po tayo sa ating Panginoon, how much more pa po yung kayang ibigay ng Panginoon. Amen? Amen. At ayan po, nakita niyo po dyan yung tithes and offering po natin, yung box po natin pagpasok po ng church. Pagpasok po agad ng church bago tayo umupo, hayaan na kunin na po natin agad yung mga envelope natin. Amen? Dahil ito yung isang way natin para mabigay natin sa Lord yung love natin. Amen. Through tithes and offering po. Amen? Amen. At sa oras na to ay tayo pong lahat ay umuko at pumikit. Sige po, at hawakan po natin ang ating mga ipagkakaloob o dadalhin sa ating Panginoon. We glorify your name, Jesus. You are worthy of all the praise and the honor, Father. You are worthy. Your name, Jesus, will be exalted on high. Thank you for your blood. Thank you, Lord God, for all your sacrifices, Lord. Thank you, Lord God, sa buhay, Panginoon, na binigay mo, Panginoon. At kulang, Lord God, ang mga salita, Panginoon. Kulang, Lord, ang aming gawa, Panginoon, para maipakita namin, Lord God, ang pagmamahal namin sa iyo, Panginoon. Through tithes and offering, Lord God, ito po ang aming puso, Lord God. Ito ang aming nasa amin, Panginoon, Lord. Dinadala namin ito sa iyo, Lord, ng buong puso, Lord. Dinadala namin, Lord God, sa iyong tahanan, Lord God. Hayaan mo, Lord God, na pagpalain mo ito, Lord God, 100-folds, Lord, sa lahat ng magbibigay, Lord God. At hayaan mo, Lord God, na bigyan mo kami, Lord God, ng provision, Lord God, to give, Lord, what is due, Panginoon, para sa iyong paanan, Panginoon. And we continue to pray, Lord God, the abundance, Lord God, the provision, Lord God, the favor upon our lives, Lord God, upon our families, Lord God. Lord God, we pray, Lord God, we pray, Lord God, na bigyan mo, Panginoon, ng trabaho ang mga walang trabaho, Lord. Bigyan mo, Lord God, ng pang-tuition, Lord God, ang mga walang pang-tuition, Lord God. Hayaan mo bigyan, Lord God, ang bawat isa, Lord God, base, Lord God, sa aming pangangailangan, Lord. Provide everything, Lord God. Provide everything, Lord God. Ikaw ang aming Panginoon, Lord God. Hindi ka nagkukulang, Lord God. Hindi ka nagkukulang, Lord God, sa buhay ng bawat isa, Lord God. Salamat, Lord God, for this privilege, Lord God. Salamat, Lord God, sa salita, Lord God, na ibinaba mo, Lord God, sa araw na ito, Lord God. You are worthy, Lord God. You are worthy, Lord. Kasama, Lord God, ng iyong pagkabuhay, Lord God. Ang bawat pangarap, Lord God, na namatay, Panginoon. Ang bawat, Lord God, paglilingkod na namatay, Lord. Ang bawat burden, Lord God, namatay, Lord God, ay yung kasama sa iyong pagkabuhay, Panginoon. Salamat, Lord God, dahil nalalasap namin ito, Lord. Salamat, Lord, dahil nararanasan namin ito, Panginoon. Salamat, Lord God, sa araw na ito, Lord God. And as we depart, Lord God, in this place, Lord God, in your house, Panginoon, cover us with your precious blood, Lord. No works of the enemy can touch us. No works of the enemies can touch our family, our future, Panginoon, Lord God. Salamat, Lord God, sa oras na ito. Cover us with your precious blood, Lord. Let your mighty angels, Lord God, cover us, Lord God. Salamat, Lord God, sa oras na to, Lord. At babalik kami, Lord God, sa lugar na ito ng puno, Lord God, ng pasasalamat, Lord. Punong-puno, Lord God, ng patotoo, Panginoon. Punong-puno ng kaligtasan, Panginoon. Salamat, Lord God, for this privilege, Lord, to honor you, Lord, to worship you, Lord, to glorify your name, Lord. Salamat, Lord God, sa araw na ito, Diyos. We give you all the glory, Lord. We give you all the praises and the honor, Lord God. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, Amen. Amen. Praise God. Sige po, at yun lamang po para sa araw na ito. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at batiin nga po natin ang ating katabi. Amen.
Praise God. Balik po kayo next Sunday at pagpalain po tayo